Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga tulad kong tigasin dyan. Meron na naman po tayong isang simpleng lutuin na atin pong ibabahagi sa inyo. Ito po ay aking in-upgrade. Sana po ay inyong magustuhan. Panoorin po natin hanggang sa huli. Ayan po mga kaibigan, hugasan po natin mabuti ang ating pong gagamiting sangkap sa pagluluto. Ang ginamit ko po dito mga kaibigan ay isang fresh chicken. Offspring po ito. Hindi po ako gumagamit ng frozen sapagkat ang frozen po ay medyo matigas po ang kanyang laman. Mas maganda pong gamitin ang offspring sapagkat ito po ay madali lamang lutuin. Hugasan lamang po natin itong mabuti at mamaya-maya po ito po ay ating gagayatin. Gayatin lamang po natin ito na aayon sa lutong ating gagawin. Ito po ay hahatiin ko bale sa dalawang klase ng gayat. Ang isa po ay yung parte po na malaman. Ito po ay medyo malaki ang gayat sapagkat ito po ay ating ipiprituhin. Gagawin po natin itong crispy fry. Kumbaga, meron po akong ipapakita sa inyo na ibang teknik na hindi lamang po basta pagprito, hindi lamang po basta paglagay po natin ng ating mga pampakrunchy na harina. Iba po ang akin pong gagamitin dyan. Makikita nyo po mamaya. Tingnan nyo po mga kaibigan. Inaalis ko po yung mga wingtips saka po yung taba. Gayon na din po ang puil sapagkat ito po ay hindi po gusto ng aking asawa. Hindi po kinakain niya ng aking asawa. Ang aking asawa po ay ang gusto niya lamang po diyan is yung mga laman. Ito po ang sangkap na atin pong gagamitin. Meron po tayong luya, sibuyas at bawang. Meron din po tayong onion leeks. Kasama po iyan mamaya sa pagsasangkot siya natin. Meron din po tayong asin at paminta at magic sarap. Kung mapapansin nyo po, ang gagawin po nating una diyan, magpa-fried po tayo ng garlic. Ito-toast po natin ang ating garlic. Nang sa gayon po ay meron po tayong pang toppings mamaya sa atin pong gagawing lugaw. Hindi pa piniprito eh. Sasangkotsahin pala natin yan mga kaibigan. Lalagyan mo natin siya ng bawang. Sangkotsahin lamang po natin ng maluto. Lagyan po natin ng konting lemon para magkaroon po ng kakaibang lasa. Meron pong asim ng kaunti. Sasamahan din po natin yan ng magic sarap. Hindi po magiging kompleto ang linamnam ng ating lutuin kapag walang magic sarap o bechin. Yan naman po ay hindi masama. Huwag lamang po mapapasobra. Konti lang. Lagyan din po natin ng paminta. At napakasarap po ng paminta lalo na po kapag sa atin po mga piniruto. Yan po ay isa rin sa mga paborito kong sangkap na lagi pong hindi mawawala. Lagyan po natin ng katamtamang asin na aayon po sa atin po panlasa. Mas masarap po pagka hindi naman ganun kaalat ang atin pong pagkakaluto. Antayin lamang po natin itong kumulo. Lulutuin po natin ito within 5 to 8 minutes. Laksan po natin ang apoy. Hindi naman po ito para pakasunugin. Ito po ay para magkaroon lamang po ng kaunting moisture yung atin pong nilulutong manok. Atin din po itong hahalo-haluin pagkaraan po ng ilang minuto sapagkat para mapantay po ang ating pong pagkakaluto. Ginagawa ko po ito para po hindi po siya, pag pinirito po natin, hindi po bigla ang pagkakaluto ng ating pong manok at masisiguro po natin na wala po tayong parts ng manok na magiging bloody. Kumbaga po, sa mga pagluluto po natin dati, pinapaikot lamang natin ito sa mga harina.
Tapos saka po natin pipirituhin. Ngayon po, ang tendency po noon, pagka po napalakas ang apoy, nasusunog po yung labas, pero yung loob po ay hindi naman luto. Sa paraan pong ito ng aking pagluluto, sisigurado ko po muna na ang ating pong manok ay lutong-luto muna sa loob, tapos mamaya po saka po natin siya babalutan ng cornstarch. Yun po ang ginagamit ko, hindi po ang all-purpose flour. Haluin lamang po natin, hantayin po natin maluto. Ipapalamigin po natin yan. Ngayon po mga kaibigan, na maglagay po tayo ng olive oil sa atin pong pan. Ito po yung umpisahan na po natin pagsangkot siya ng atin pong lugaw. Hantayin po natin uminit ang ating pong mantika. Ilagay po natin ang ating luya. Unahin po natin ang luya. Sangkotsahin po natin muna ng konti. Susunod po natin diyan ang ating bawang. Tapos po ang sibuyas. May kanya-kanya po tayong pamamaraan. Ito po ang sa akin. Meron din pong sa inyo na sigurado po na okay din po. Masarap din naman po yan. Sunod po natin ang ating bawang. Huwag po nating pakasunugin sapagkat pangit naman po ang lasa pagkasunog. Kumbaga, konting sangkotsa lamang po para makuha lang natin yung aroma ng ating po mga sangkap. Hantayin po natin itong medyo maluto ng konti, saka po natin iluluto yung ating pong sibuyas sapagkat yung sibuyas po natin medyo mabilis po yan. Kung mapapansin nyo po, konti lamang ang aking mga sangkap sapagkat hindi naman po ganun karamihan ang ating pong niluluto. Ito po ay sakto lamang sa pang 2 o 3 tao. Kami lamang naman pong mag-asawa ang kakain po nito. At kung may mga masosobra, papamigay po natin ito at ibabahagi natin, lalo na po sa akin pong masugid na viewer diyan, yung akin pong kapatid na si Cindy. Shout out po sa kanya. Sasangkot ka na po natin yung mga ginayat po natin na bite size na party ng manok na gulugod o mga puto-puto. Mas masarap po itong lahok po sa atin pong lugaw sapagkat dito po nanunuot po yung mga lasa. Hayaan po nating magkaroon po siya ng kaldo, kumbaga. Lalagyan din po natin yan ng kaunting magic sarap. Tulad po ng nasabi natin, hindi naman po magiging kompleto ang linamnam kung wala po tayong mga pampalasa. Sabi nga ho ni Sir Boyet Melo ng Batangas, hindi naman daw po nakamamatay iyan sapagkat matagal naman na daw po siya nagamit, buhay pa din po siya. Lalagdagan din po natin ng kaunting patis, mga kaibigan. Hindi po ako gumamit diyan ng asin, patis lamang po ang ginamit at gusto po na medyo malinamnam po ang lasa ng ating pong lugaw. Ito pong lugaw na sinasabi ko sa inyo, in-upgrade po natin yan. Kung mapapansin ho kayo, magtataka kayo dyan bakit wala pa akong sinasangkot siyang bigas. Lugaw yung ating lugaw po ang ating niluluto. Mapapansin nyo ho diyan mga kaibigan, ilalagay ko ho yung ating sangkap. Hintayin lamang po natin itong maluto. Shoutout po muna tayo sa atin mumbong mga kaibigan. Nandiyan po ang nagre-request po kahapon na si Karayan. Kaya na din po ang atin pong si Ka Jericho, ang atin pong matalik na kaibigan diyan. At ito pong si Mr. Brando Gicoso at si kapatid na John Ray. Mga tigasin din po ang mga iyan. Atin po mga tropa yan dito sa Jeddah. Kumusta na kayo diyan? Huwag kayong maglalalabas at delikado ngayon. COVID, dumadami ang kaso. At yan po mga kaibigan, tapos na po nating masangkot siya yan, dadagdagan na po natin ng tubig yan. Hihintayin po natin yung kumulo at saka po natin ilalagay ang ating pong sangkap.
Papanatiliin po natin ang kalinisan habang po tayo ay nagluluto. Nang sa gayon po pagkatapos po nating magluto, wala na po tayong iba pang gagawin. Nahugasan na rin po natin ang mga kagamitan natin pong ginamit sa ating pong pagluluto. Kumukulo na po ang ating lugaw mga kaibigan. Lalagyan na po natin siya ng, ito po yung sinasabi ko sa inyo, oatmeal po yung ginamit ko, hindi po bigas o hindi po malagkit. Napakasarap din po niyan at healthy pa. Yan po ay rich in fiber. Tamang-tama po yan sa mga katulad nating mga nagda-diet. Hindi po yan masyadong mabigat sa tiyan, hindi din po mahirap tunawin. Maganda po iyang gamitin na alternative po sa atin pong bigas na nakasanayan. Pagkat ang bigas po natin medyo mataas po ang carbohydrates content noon. Ito pong oatmeal ay more on fiber po siya. Pero yung lasa po mga kaibigan, masisiguro ko po sa inyo na masarap. Yan po ay garantisado po sapagkat yan po ay natitikman na po natin. Kumbaga, in-upgrade po natin ang lugaw na nakasanayan natin na kainin. Hihintayin po natin na maluto po ang atin pong oatmeal. Hintayin po natin na ang texture niya po ay medyo lumapot. Mga 3 to 5 minutes po, okay na po yan. Napakadali pong lutuin ng oatmeal. Kumpara po sa atin pong bigas at malagkit na nakasanayan, kailangan pa po natin labugin niyon ng matagal na pagpapakulo para po medyo lumapot po kasi medyo matigas po yung atin pong bigas. Ito pong oatmeal, napakalambot lang po, saktong-sakto po sa mga taong po mga nagmamadali. Pwede nyo pong gawin ng mabilisan yan. Ngayon po, kung mapapansin nyo po, hindi ko na po yan tinikman. Tingin ko po is okay na po yung lasa na yan. Hihintayin lamang po natin na lumapot pa po siya ng konti and then set aside na po natin yan. Ang susunod po natin gagawin mga kaibigan, tayo naman po ay magpiprito ng ating crispy fry. Ayan na po yung atin pong sinangkot siya kanina. Kumbaga luto na po siya. Pero ang gagawin po natin dyan, ipiprito po natin at lalagyan po natin siya ng atin pong cornstarch. Yan pong akin pong ginagamit. Hindi ko na po yan hinaluan ng asin sapagkat may timpla na po yung atin pong manok. Nilagyan ko lang po siya ng paminta para po mas bumango po yung atin pong piprituhin. Hintayin po natin na uminit po ang atin pong mantika. Kailangan po medyo malakas po yung apoy. Hindi po ako nagpiprito ng ganyan pong manok na mahina po ang mantika. Ayaw ko po kasi na medyo greasy yung akin pong crispy fry na manok. Gusto ko po medyo crispy talaga siya. At kung mapapansin nyo, cornstarch yung ginamit ko kasi iba po yung texture ng cornstarch. Hindi po siya katulad ng all-purpose flour, ng mga harina diyan na medyo makapal yung coatings. Kumbaga ang cornstarch po medyo ano lamang po siya. Pumatong lamang po sa balat. Pero kung mapapansin nyo po, pag hinango nyo po yan, mamaya napaka crispy po niyan. Hindi na din po yan matagal lutuin sapagkat ang lulutuin na lamang po natin diyan is yung outside part ng atin pong manok. Malakas po ang apoy niyan. Yan po ay atin pong babalik ta rin lamang mamaya hanggang sa maging golden brown. Siguro po mga within 5 to 6 minutes luto na po yung ating chicken na yan. Hintayin lamang po natin siya maging golden brown.
fast forward na po natin ang ating pong pagpiprito mga kaibigan. Lugaliin din po ulit natin, tulad na sinasabi ko sa inyo, linisin po natin yung mga pinagtalsikan ng ating pong mga mantika. Para sa gayon po, yung pong ating kalan ay hindi naman po maging mantikain. Panatiliin po natin palagi ang kalinisan. Balibalik na rin lamang po natin yan mga kaibigan, malapit na po yung maluto. At ang ating pong paghaharuan, lagyan po natin ng tissue. Nang sa gayon po, masipsip po niya yung mga existing po na mga mantika diyan. Para din po, healthy pa rin naman po yung ating po kinakain kahit po prito yan. Yan po mga kaibigan, kitang-kita nyo po. Napaka-crispy po niyang ating manok na yan. At sigurado po sa atin na lutong-luto po ang loob niyan, hindi po bloody yan. Mapapansin nyo po yan mga kaibigan, mukhang napakasarap ng ating pong crispy fried chicken. Pinipitik-pitik pa po yan. Ito naman po ang ating pong lugaw na oatmeal. Kapartner po ng ating pong prito. Ngayon po meron po tayong yung sinangkutya po nating bawang kanina. Meron din po tayong itlog. Lalagyan po natin yan ng ating pong bawang sa ibabaw. Napakasarap po niya. Kainaman na. Pag natikman nyo ho, aray, makakalimutan nyo ho ang inyong pong asawa. Yari pala tayo diya, mga tiga. Kasi nga pala tayo. Okay na may pa eh. Hindi pa na... mai-in love na naman sa akin ng aking asawa na rin. Ay kinamay ko na rin Yan po mga kaibigan, ang ating pong finished product. Tingnan nyo naman po. Nako, rin na nga, kakain na nga ho tayo. Yan na ho ang aking asawa, pinigaw na ho ng kanyang lemon. Napakasarap kain ho tayo mga kaibigan. Kayo huwag magsasawang manood. Okay na okay daw ho eh. Siya, salamat ho sa mga panonood ninyo. Huwag nyo din hong kakalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli. Maraming salamat ho mga kaibigan.